Hello po, magandang araw po, magandang hapon, magandang gabi sa atin pong lahat. Um, Gusto ko lang um, magbahagi or ibigay ang aking saloobin sa pangyayari noong linggo po yata yon, kung hindi po ako nagkakamali, na nakaraan nung isang linggo, na kung saan ay atin pong napanood sa YouTube o kahit saan man mga social media, na kung saan ay naipost mismo at napakinggan ng nakakaraming tayo lahat ng mga Pilipino. So, hindi po sana ako magre-react, kaso lang ayaw ko po yung mga sitwasyon na nangyayari po tungkol sa ating bansa sa ngayon. At ako isang ordinaryong citizen na may sakit sa, tawagin na lang natin may sakit sa bayan, or concern po sa ating bansa at sa mga kapwa po nating mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Last Sunday, lumabas po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago po ang lahat, please like and subscribe my YouTube channel, Nelson's Fulcrum. And you are free to air your views or comments also. Maraming salamat po. Ngayon, tutuloy ko po. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pagtitipon sa Davao, nagsalita siya na lumabas siyang ganon tungkol, marami siyang sinabing mga hindi maganda o hindi kanais-nais sa mga iba. Ako, magbibigay lang ako ng point of view. Wala akong papanigan. Hindi ko papanigan kay Duterte, hindi ko papanigan kay Marcos, o sino man dyan. Ako lang concern lang. Gusto ko lang ilahad yung aking nararamdaman. At himay-himayin lang. O kaya magbigay din ng sa side ko, kung ano bang pananaw ko. Now, didiretsahin ko po sa side ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Sabi niya sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga kababayan niya dun sa Davao City. Davao City yata yun doon, kasi yun mismo yata yung lugar na Davao mismo yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Marami siyang mga sinabing mga bagay na kontra sa kasalukuyang administrasyon, which is the present administration of President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Sabi niya, nakausahan niya yung si BBM, na bangag siya sa druga. Ano pa yung mga sinabi niya, parang kaya may People's Initiative, yung PI, kinontra niya yun dahil iniisip nung si Digong ay para lang magpapahaba sa katungkulan
sa mga kasalukuyang nasa gobyerno, mga halal, mga opisyal sa gobyerno mula sa pagkapangulo. Ganon. So, yun, nagtipon-tipon sila dahil against sila doon. Akala nila tungkol yon sa pagpapalit ng presidential form of government. This is the lower house and the Senate. Yung Senate mabubuwag pag iniba po yung klase ng gobyerno. Mapupunta po sa parliamentary. Ibig sabihin, kung parliamentary, may prime minister ka, mga congressman, magiging assemblyman lahat, pati na rin yung mga senador. At yung kasulukuyang presidente, magiging ceremonial president siya. Ganun po yan. Ngayon, balikan natin kay Duterte. Sa lubin niya yun, siguro, irespeto rin natin na siguro ganun, pero pangit po yung hindi po kanais-nais yung ganun na sabi siya ng mga masasamang salita, hindi po ka respeto yung ganung klaseng ng isang tao. Nagbabad words siya. Kaya naalala ko tuloy si dating senador Dick Gordon. Sabi ni dating senador Dick Gordon na hindi ka kagalang-galang, hindi ka karespeto. Dahil ang bunganga mo parang medyo mas mabigat yung sabihin ko, bulok. Bulok. Hindi ka nice na pakinggan. Ganun talaga si President Digong, yung ugali niya. Pero bilang isang edukado, parang magaling na, kasi magaling na abogado, kasi yun ang parang kanyang estado, no? Magaling siya. Yun ang kanyang estilo Parang siya yung magaling. Siya yung nakakaalam ng tama at mali. Parang ganoon ang aking the way I look at him. Now, ang dahilan para sa akin ang pananaw ko kung bakit may People's Initiative o pag change sa mga pasaparte ng ng kasalukuyang constitution, which is tinatawag na 1987 constitution kung hindi ako nagkakamali. Excuse me. Yan, nabuo nung panahon ni dating naging pangulo na si Cory Aquino nung napatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pumalit si Aquino. Nabuo yan ng 1987 Constitution. Tinatawag nilang 1987 Constitution o Cory Constitution. Ito, diretsahin ko rin. Ang nilalaman kasi yun sa Constitution na yun ng 1987 na binuo nung panahon ni Cory, nakasad doon kasi kung foreigner ka, mag-i-invest ka sa Pilipinas, magnenegosyo ka, kung foreigner ka, banyaga ka, you put up a business in the Philippines, doon sa 1987 Cory Constitution, binabawal niya na ikaw na banyaga o foreigner na magkakaroon ng karapatan na magkaroon ka ng ownership sa mga lupain dyan sa Pilipinas na bibilhin mo mismo na magiging sayo, property mo. In order for you to put up your facilities, yung mga pabrika mo man, yung mga opisina mo man, na kung saan doon titirik sa lupa na yon yung magiging negosyo mo, building na gusali ng negosyo mo, etc. etc. Yon, binabawal yun. So, kung foreigner ka noon, under the 1997 Constitution, binabawal
ka na magkaroon ng sarili mong property dyan. So magrerenta ka talaga. Kaya parang gano'n ang siguro ang pakay nitong People's Initiative. Kasi para magkaroon ng ownership ng foreigner ng business na magtatayo ng negosyo sa Pilipinas, kailangan maalis yon, matanggal. Kaya siguro yun yung pakay doon. Iibahin. May mga hindi kasi tama yung ganun. Kailangan naman kasi may ownership yung mga foreigner. Total, pwede mo naman lagyan sa sa gagawin mong ilalagay o idadagdag sa constitution na ito lang yung sayo bilang banyaga. Pwede ka maglagay ng limitasyon na dun lang yung kanyang property kung saan doon itatayo yung kanyang facility. Para naman pangit kasi yung foreigner ka, wala kang ownership doon kasi sa kinalunan pwede mo ring ibenta. Ikaw na banyaga. Kung lilisan mo na ang pagnenegosyo sa Pilipinas, ganoon lang yan. Basta mas okay kasi pag kailangan may karapatan din silang magkaroon ng property nila. Tapos limited naman alam naman ng mga congressman, kaya mga assemblyman, maging assemblyman, kung mga mambabatas hanggang sa sa kataasang hukuman o Supreme Court sa ating bansa. Alam nila kung paano nila ilalaad sa batas. Marunong mga yan. Yan ang mga kanilang pinag-aralan. So, hindi naman nakakatakot. Walang dapat ikatakot na ang isang negosyante na banyaga ay bigyan mo ng pagkakataon magkaroon ng sarili niya pag-aari sa ating bansa na kung saan doon niya itatayo yung kanyang negosyo. Ganun lang yan, simple lang yan. Ngayon, napakababaw naman sa paningin ko yung pag-akusa ni dating Pangulong Duterte na pagpapahaba raw ng mga kasalukuyang nakaupo, lalo-lalo na sa presidency, kay PBBM, kung plano niyang pahabain kanyang termino. Kung meron mang planong ganun, advice ko rin kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat kalimutan niya yung ganun dapat mag-stick lang siya sa mga plano niya na kanyang ipresenta, inilahad nung kanyang kampanya. Yung mga plano niya para sa ekonomiya, para sa bansa, para sa agrikultura, sa health, or mga programa niya kung siya yung mananalo bilang kapangulo. Ngayon, sabi pa niya sa kanyang inaugural speech sa kanyang oath taking nung maging pangulo siya. Ang pangarap niyo ay pangarap ko. 3 times niya yata inulit yun. Maganda yung sinabi na yun. Pero kung hindi siya seryoso, hanggang bibig lang niya yung sinabi niya gano'n na ang pangarap niyo ay pangarap ko. Tapos hindi niya kayang gawin o hindi niya ginagampanan yung puro lang magandang salita yung binitawan niya. Yung kung may mga ganyang klaseng politiko na hindi seryoso sa paninilbihan naman, na hindi karapat dapat kung hanggang dito ka lang, kung wala ka sa gawa. Dapat ganun yung mga politiko na
lisanin na lang nila, umalis na lang sila sa pwesto kung wala rin silang silbi para sa ikabubuti ng bayan at mga mamamayan. Now, kay PBBM pa nakikita ko naman sincere siya. Kung meron mang medyo kung tutuman, may tutuman yung mga akusasyon nila sa kanya na ganito pinapakinggan niya, ganyan. Inakusan na nila si pinopoint nila, tinuturo nila yung kanyang pinsan na present Speaker of the House ngayon. Kung sakali man medyo sumasapaw sa'yo bilang Pangulo, you need to be assertive and kontrolin niya dapat yung mga nasa paligid niya. Dapat bilang Pangulo, siya yung may will. Dapat siya yung matigas sa pagdedesisyon. Hindi yung tapang-tapangan dyan na nagmumura, na parang wala namang nagawa, ganon. Magaling na magmura. Wala akong pinapatamahan baka iba ka sabihin nyo, pinapatamahan ko yung nagmumura. Ngayon, doon sa kanyang pinsan naman na sinasabi na nakikialam ganito, parang nananapaw sa Pangulo. Kung meron siyang ganong paugali, dapat medyo mild, lilo, respect the President. Kasi siya yung hinalal ng taong bayan. In fact, landslide pa yun History yun. Sila lang ni Vice President Inday Sara ang nagkaroon ng ganun na napakalaking boto sa kasaysayan ng ating bansa. Ngayon, he needs to respect the cousin as a president. Huwag yung masyadong personal na sinasapawan mo na siya. Para ikaw yung nagiging Pangulo. Para hindi naman nasisira yung konsentrasyon ni PBBM. Para magampanan niya ng todo yung kanyang paninilbihan bilang ama at Pangulo ng ating bansang Pilipinas. At saka kung tutuman na minamadali yung pagsasagawa sa nilalakad daw na pagpapapirma sa mga taong bayan at hindi nasusunod sa tama, dapat ihinto kung hindi tama, kung mali yung purpose. Now, kung kay PBBM naman, sa tingin ko mas hamak na mabuti siya yung naging Pangulo ngayon. Kasi saan ka nakahanap ng Pangulo, bagong pong Pangulo, newly elected President? Kalain mo, walang ganun na naging Pangulo sa ating bansa. Na yung proyekto mo na dating administrasyon, dating Pangulo, ay kanyang itutuloy. Karamihan kasi dyan mga nakaraang Pangulo, hindi na itutuloy yung mga iba. Kasi gusto niya, ito yung project ko naman. Ibig sabihin, ako ito dapat ako yung nakaupo, signature ko to. Ito yung aking plano, ito yung makikita ng tao na galing sa akin to. Hindi siya ganun. Malawak ang ganyang klaseng tao, malawak. Hindi greedy, hindi selfish. Tama siya. Maganda yung kanyang pag-iisip. Malawak kanyang pananaw.
may malasakit sa bayan kung ganon. Kasi yung sinundan niyang nakaraang administrasyon ni itong si dating Pangulong Digong, itinuloy niya yung mga project doon. Example, yung subway, yung mga railway system dyan, yung mga iba pang mga infrastructure project ni Digong, tinuloy niya. Kasi kung tutuusin nyo, dating Presidente Duterte naman, akala sa nakakakarami, magaling siya, okay, magaling siya kasi abogado siya. Pero, marami siyang pagkukulang din. Dahil ang kanyang alam lang, ipinokus sa pagiging tungkulin niya, yung sa droga, okay, sa illegal drugs. Mali rin yung paraan niya sa illegal drugs. Okay? Ang karamihan namatay dyan, mga users. Mga users. Siguro, ewan ko, kung nagkakamali ako, correct me if I'm wrong. Mabibilang lang dyan sa daliri natin, no? If I say exaggeratively, no? Na kakapiranggot lang yung mga siguro na mga malalaking isda siguro na kanyang sinagasaan nung kanyang panahon bilang Pangulo. Maraming mga namatay dyan sa totoo lang. Naging parang ayaw kong baka sabihin nila masyado akong in simple way na lang, marami hong namatay. At saka mga namatay dyan sa kampanya niya sa illegal na droga, dahil kapwa ko siya, ayaw ko rin ng illegal drugs. Kahit sino dyan na mga mamamayan, sino ba namang taong gustong may illegal drugs? Karamihan dyan mga maliliit lang na mga tao. Tapos bakit sila yung naging biktima yata ng pamamaslang? Dahil lumalaban daw, utos si Duterte, kung lulaban, patayin nyo, imbes na kayo mapatay. Okay, tama nga naman, no? Pero ang question doon, parang kakapironggot lang yung kinalaban ng pamalaan na malaking isda. Maraming karumal-dumal na nangyari tungkol sa kanyang kampanya about illegal drugs sa ating bansa. Now, okay lang kung users, pusher, o mga nagtutulak sa droga, yung mga malaking isda, ang hinabol. Kaso hindi baliktad. Yung mga users. Ngayon, mga users na yun, according sa mga balita dyan, talagang news. Kaya nga siya hinahabol ng ICC or International Criminal Court dahil sa bagay na yan. So, ito pa, ang pagkakamali ng dating Pangulo, lang siya, nag-focus lang sa kudos sa dating Pangulo rin. Medyo naglaylo rin ang krimen siguro. Pero droga hindi niya napahinto. Napahinto niya pero hindi hinto na hinto kasi hindi niya hinabol yung mga malaking isda. Yung mga user, akala mo user. Yung user, biktima yan. Okay, example, sabi niya kay PBBM sa kanyang talumpati o pagsalita niya sa harapan ng mga maraming mga Dabawenyos nung last Sunday na yon, pagtitipon nila. Rally yata yon ang tawag. Bangag ka BBM, sabi niya, sa droga raw, illegal drugs. Alam niyo, mahirap yung mahirap kasi yung nagsasalita ka, nagsasabi ka ng wala kang ebidensya
Okay, ganito. Yung mga users din na mga namatay, na kulong nung panahon niya, o nasaktan, kung example okay, user yung tao. What if, ganito, okay, user lang yung tao. Kung user man siya, personal na bagay yun sa kanya. Kahit man magano siya, malulong o maghalupasay sa druga, maglangoy-langoy siya sa mga illegal drugs sa kanyang higaan. User siya Hindi naman siya yung nagbibenta ng druga. Meron din nagbibenta ng druga, tapos user. Pero yung mga users na sinasaan ni Duterte, bakit mo sila sinaktan, linikida, kung sakali mang linikida? Dahil ang user. Wala mang masama siguro kung user ka ng illegal drugs kung hindi ka nananagasa ng kapitbahay mo, ng loob ng pamilya mo, ng nananakit ka ng tao sa kapaligid, gumagawa ka ng hindi ka nais-nais sa kapwa mo. Basta user ka lang. Gumagamit lang sila. Pero ito mas matindi, yung mga nagtutulak ng illegal drugs, bawal na gamot. Sila dapat yung pinaghabol-habol ng dati administrasyon noon. Kaso hindi Kasi kung hindi ako nagkakamali correct me if I'm wrong, pero nung panahon ni Duterte, correct me if I'm wrong, no? Sa pagkakalam ko, diyan pumasok yung pugo. Ano yung mga pugo na yan? Alam nyo na yan kung kayong mga nasa Pilipinas. Sila yung mga inchik. Okay? Sila yung mga inchik. Naglipahan na dyan mga inchik. Kaya nga may mga human trafficking dyan, illegal human trafficking, pumapasok kung saan-saan sa ating bansa, sa mga liblib ng sulok ng Pilipinas. Ini-smuggle nila yung mga tao na mga galing sa China para magtrabaho dyan sa pugo. Sino may maaari ng pugo niya? Mga mga illegal gambling mga yan. Hindi legal yan sa Pilipinas. Pero the former administration and Digong himself allowed pugo operations, which is illegal. Illegal po yan. Alam na alam po ninyo yan dyan sa ating bansa. Hanggang ngayon, meron pa mga pugo yata dapat naman si PBBM, yan, kung illegal, kung hindi ka kaya ni Duterte na lipunin ng mga illegal na klase ng mga kalakaran yan, katulad sa gambling, mga pugo na yan, inallowed niya dahil itong si Duterte, alam naman na lantaran na pro-China siya. Pro-China siya. Ngayon, inaakusan niya si BBM ng mga paratang niya na parang hindi naman, sa tingin ko, hindi tama. Si BBM dapat mag-focus. Huwag padadala sa sulsol at paninipsip o may mga nananapaw sa kanya, sa kanyang paligid. Basta ang presidente sa kasalukuyan, mag-focus sa paninilbihan ng bayan. Kailangan panindigan niya yung kanyang mga binitawang mga plano niya nung panahon ng kampanya para maging successful siya. Yung banta nila na baka matulog ka sa iyong ama. Ibang klase, ibang istorya na po yun. Iba na po yung panahon ngayon. Alam nyo, sa lahat ng naging kandidato sa pagkapangulo, kitang-kita mo naman noon sa lahat ng kandidato noon nung May 22 presidential election and national election, si Bongbong Marcos lang yung kwalipikado doon sa lahat-lahat na yun. Siya yung may magandang plano talaga. So, siya yung lumabas, siya yung iniluklok ng taong bayan, in landslide gampanan dapat ni PBBM
yung kanyang pagiging ama ng bansa. Isa pa, may point pa ako, pasensya na, ganun ako para tingnan natin yung magkapilang panig. Ito rin si Duterte, no? Ang pagkakalam ng mga tao, lalo ng mga OFW, si Digong, ang pagkakaalam nila sa kanya, siya yung tama na nakatulong sa kapakanan ng mga OFW. Siguro, totoo nga na siya. Pero, ito yung hindi nakikita yung mga OFW natin na nagtatrabaho sa mga iba't ibang panig ng mundo. Na ito ang hindi ginawa ni Duterte rin eh. Okay, may nagawa siyang mga programa para sa OFW. Kaso, hindi niya na-address yung mga karamihang problema sa mga OFW natin. Example, Saudi Arabia, no? Mga OFW dun. Wala silang, pagkakalam ko, wala silang day off. 7 days a week. Parang 24/7 yata sila nagsatrabaho kasi wala silang day off. Tapos, kung tapos na sa isang araw, tapos na sa isang bahay ng kanyang amo o sa amo niya mismo, tapos kasi isang compound, for example, karamihan dyan kasi Saudi, mga mayayaman dyan na may mga kasambahay na mga OFW, no? Pilipino ka man, o Bangladeshi, o Pakistani, or kahit anong OFW. Pero karamihan dyan mga kababayan natin, OFW, mga kapwa natin, mga Pilipino. Sila, pagtapos sila sa kanilang amo, pinapunta sila dun sa kabilang bahay. Kasi compound yan, bawat lugar sa Saudi. Kapitbahay mga yan. Mga pamilya-pamilya na yan. Isang pamilya, magkakapitbahay yan. Sa nanay niya, sa kapatid niya, yung kanyang amo, sa tita niya, auntie nila, ganun, uncle. Papapuntahin ka dun. Dun ka naman susunod na magtatrabaho. So, pagod na yung tao, sobra pa yung oras niya, imbes na 8 or 9 or 10 hours lang, dagdag yan. Tapos kahit nagpapahinga na yung tao, kinakatok yung pinto ng kanyang quarters para gawin yung kanyang inuutos sa kanya. Yun ang hindi na-address ni Digong. So, maraming hindi tama yung dapat ina-address yung mga bawat pangulo yan. Kahit kay PBBM, dapat tingnan niya mabuti yung ganun. Kaya kawawa naman yung mga OFW na nagsasakripisyo, magtrabaho lang sa ibang bansa. Pero de los Buenos din naman. Abusado kasi mga ibang dyan eh. Mga klase ng tao dyan na nasa Middle East na may mga OFWs. Pero de los Buenos po Ngayon, ito pa. Si Digong, sabi niya, pabiro. Baka ako babalik, sabi niya. Babalik na Anong babalik? Plano niya maging pangulo ulit. Okay, hindi na allowed yun sa 1987 Constitution na sinasunod ngayon. Pero, example, kung babalik man siya, kung allowed, no? Allowed. Hindi natin ibase yun sa 1987 Constitution. Kung allowed sa batas. Hindi. Tapos na yung kanyang Nakita na ng taong bayan kung paano siya manilbihan. Wala na siya yung mapagkumpara mo na siya sa kasalukuyang pumasok o papasok para kanyang magiging makalaban sa isang eleksyon. Marami siyang naging kahinaan. Magaling lang si Digong sa infrastructure, siguro. Pero ang pagkakamali ni Digong, di man lang niya tinignan yung mga infrastructure projects niya kung substandard o tama ba pagkakagawa. Kasi China mas nagipagkontrata ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga Chinese investors sa mga infrastructure projects na yan. Malaki pa yung kanilang interest sa mga proyekto na yan.
Ngayon, si BBM, tinuloy niya yung mga project na yun. Inalis niya yata, o hindi ako kakamali, yung mga kontrata ng mga Chinese na sa dating gobyerno. Kasi siya yung nagpapatuloy mga yun. Wala nang visa yun sa kabila. Sa dating gobyerno. Kasi nakita nung kasalukuyang gobyerno ngayon ni PBBM na masyadong garapal yung mga incheck na yan sa pagdating sa interes sa mga proyekto. Ngayon, ang magandang ginawa ng kasalukuyang gobyerno ni PBBM, ini-award na sa mga Japanese firms yata. Kasi ang mga Japanese, hindi naniningil ng napakabigat o napakalaking mga interes pagdating sa kanilang pagbibigay tulong sa mga infrastructure projects. Ngayon, yung panahon din ni Digong, ito pa, infrastructure, ang nilin lang niyang tao parang siya yung magaling na pangulo, marami siya nagawang infrastructure project. Hindi po nakakaangat ang infrastructure projects. Kasi marami siyang nagawang mga kalsada dyan, example, Skyway sa Manila ngayon, may C5, may mga ganito, subway. Hindi po yung nakakatulong sa problema ng Metro Manila. Kahit marami nang naglipa na dyan mga bagong mga kalsada, may Skyway, C5, etc., etc., saksakan pa rin po ang pagiging clog ng traffic. Bagong dating lang yung nag-concert yung Coldplay, kung hindi ako nagkakamali. Coldplay. Sabi nung isang singer, parang gumawa pa siya ng kanta tungkol sa traffic na yan. Sabi niya, Metro Manila traffic is insane. So, parang walang naitulong yung mga infrastructure na yan. Ito pa, hindi niya tinutukan. Yung panahon ni Digong, hindi po angat-angat ang ekonomiya natin kung tutusin. Hindi po. Huwag din kuning dahilan yung pagdaan ng pandemic para sagutin mo ako na paano okay yung ekonomiya? Ako yung pangulo noon. Dumating yung pandemic. Paano ko may yung ekonomiya? Hindi po. Dapat nung bagong upo pa lang siya hanggang sa bago dumating pandemic, okay po sana yung ekonomiya. Bakit? Nag-focus lang siya sa infrastructure. Tapos, illegal drugs. Tapos yung dalawa na yun, infrastructure, illegal drugs. Hindi naman tama yung kanyang pamamaraan kasi hindi niya sinurbi ng mabuti. Ganon. Ano pa? Naging alam niyo panahon ni Digong din, unti-unting naghahari yung China sa South China Sea o West Philippine Sea. Kasi malambot si Digong sa China Parang in simple situation, takot siya sa China kung tutusin. Takot siya. Kahit si BBM takot din sa China Bakit? Dapat mga pangulo ngayon dyan, lalo ngayon kay BBM, siya na yung pangulo. Kasi hindi naman siya pro-China, na katulad yung dating pangulo, na halos halikan niya yung mga pwet ng mga yung China, halos halikan niya yung mga pwet ng China. Yung example Scarborough Shoal. Tama yung sabi niya ni dating Justice Antonio Carpio yata pangalan. Basta si dating Justice Carpio. Sabi niya, eto ibig kong sabihin, ikaw ng China, pag-aari mo lahat ng South China Sea. Dahil sa 9 or 10 dash line na yan, makikakita ka lang ng tuldok dyan ng isang isla. Kahit na nakadikit sa isang bansa, katulad ng Pilipinas, si Scarborough Shoal, nasa bandang west area lang, malapit sa mismong parte ng probinsya ng Zambales, west of Subic. Kalahin mo, andun yung China mismo sa shoal na yun, binabantayan nila. Tapos sabi ni Carpio,
Kung ako naman bilang Pilipino na sa armed forces namin, papupuntahin ng armed forces ng isang Navy group dun sa kung hindi ako nagkakamali, Hainan, China. Malaki yun. Hainan, China, parang mas malaki pa yun kaysa Mindanao. Sabihin ko bilang Pilipino at pamahalaan at armed forces ng Pilipinas, binabantayan namin itong Hainan dahil pag-aari namin to. So vice versa, siyempre maiinis ka na inchik na Chinese, nasa tabi mo lang yung Hainan, maiinsulto ka nun. Baka tigpasin mo pa kagad yung mga nagsasabi na ganun na pag-aari nila yung Hainan mo. Common sense, ganun din si Scarborough Shoal. Ang kakapal ng mga Chinese na yan, na wala silang rights, wala silang karapatan na mag-angkin ng mga isla dyan sa South China Sea na nasa halos tabi ng mga bawat bansa dyan, ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Vietnam. Talagang abusado lang itong Chinese. Yan, maraming pinakawalan nitong si Duterte na imbes na banggay niya ang China, hindi. Halos hinalikan niya ang puwet ng China. Wala siyang Itong si BBM naman, ang suggestion ko lang sa kanya, kulang. Kung palaban ka sa China, dapat lubos-lubusin mo para sa kapakanan ng bansang Pilipinas, buong sambayanan. Kung sincero ka at hindi mo kaya lalabanan ng China dahil mas maliit yung pwersa mo ng sarili mong Navy, bakit di mo insultuin ang China rin? Siguro hindi naman magre-resulta sa marahas na pamamaraan kung gawin mo ganito. Kasi inuinsulto na tayo parang dinudurahan tayo, minamalit tayo ng China. Kung hindi mo kayang banggay ng China sa West Philippine Sea, saka taboy ang mga Navy nila sa Scarborough Shoal na lantarang pag-aari ng Pilipinas, nasa tapi lang ng Subic. Bakit yung mga isla dyan, yung example, yung Kalayaan Island, kung anong Kalayaan Island man yun, may magandang isla dun sa bandang Spratly na under ng Pilipinas and under the arbitration law na inihayag ng DIHAG na napanalunan ng Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Pinoy. Na hindi mo na lang sabihin na ganito sa Amerika. Okay, since alay ang Pilipinas, magkalyado ang Pilipinas at ang Amerika nang matagal na, di mo na lang ibigay mo na pansamantala yung isang malaking isla doon sa Spratly na sakop mismo ng Pilipinas, na hindi pa sinasakop illegally ng mga tarantadong mga inchik na yan. Matapang lang China kasi marami sila, namamayagpag na sila, parang sila na yung, parang kala nila sila na yung malakas na pwersa sa buong mundo dahil marami silang populasyon sa kanilang armed forces, pwersa. Ibigay mo na lang yung isang muna na gamitin ng US na magsilbing military base nila sa Spratly area, kaysa yung palagi na lang bumabanat ng mga Chinese militia at saka Chinese Coast Guard and Navy ng China sa mga Navy natin dyan sa West Philippine Sea. Gawin lang. Insulto ka, try mo rin insultuin mga singkit na yan. Okay, hindi madali. Madali yan kung meron kang will.
Kasi matagal na tayong ininsulto ng mga inchik na yan eh. Ngayon, ang China naman, kaya po siya, ito paliwanag ko lang sa madaling paraan para maintindihan natin. Kaya lumakas ang China, naging tiger o dragon economy man siya yung pinakamayaman na daw. Dahil yung kasalanan din ito sa Amerika eh. Nung panahon kasi na yung nagkakamali ni Nixon, dating President Nixon, Richard M. Nixon. Sabi niya, open to the world. Buksan mo ang pintuan mo sa mundo. Sabi niya sa China. Kasi yung China, communist yan. Napaka pobre po sila. Hindi ganun kayaman ang China nung panahon na yun. Nung panahon nila, Mao Zedong, mga sumunod na leader sa kanya, hanggang kay Deng Xiaoping. Kung hindi ako nagkakamali. So, totoo yung sinabi noon ni President Ferdinand Marcos Sr., what's out on China? China will become prosperous. A real dragon. Ibig sabihin, magiging totoong dragon siya. Ibig sabihin, magiging boom siya when it comes to economic status. Which is, totoo naman. Ang bentahin nila kasi, malaki yung populasyon nila, binuksan nilang kanilang pintuan sa mundo. Ibig sabihin, they are now willing to embrace everybody kahit komunista nila. Pinapunta nila mag-invest yung mga mga foreigner, mga kumpanya ng mga ibang, mga malaking kumpanya sa buong mundo. Karamihan dyan, mga kumpanya sa Japan, sa Europe, particularly yung US. US kasi yung nagtulak sa China na buksan mo ang pinto mo and then allowed foreign companies to put up their business within your country. Sabi kung hindi ko nagkakamali, mismo ni dating US President Richard M. Nixon nung nag-state visit siya doon. So, yun ang nangyari. Winelcome ang China ang buong mundo. So, nag-put up sila doon ng mga negosyo nila, yung mga foreign investors, I mean. So, ganun. Hanggang sa, yun na, naging progreso ng China. Kung progreso ka, marami kang pera. So, ngayon, madali lang ibalik uli. Kung abusado ang China, madali lang din ibalik uli sa dating estado niya bilang lugmok na bansa. Ano yun? Dapat wag nating tangkiligin ang mga produktong gawa sa China at lahat ng mga investors doon na nagtayo ng mga kumpanya nila, umalis na sila doon at magtayo na lang sa mga iba't ibang bansa katulad sa example yung Apple, gumagawa ng iPhone, may ibang computers ng Apple, nagtayo na sa Mexico, sa India. Yung iPhone nga made in India na ganun. I-paralyze natin ang buong mundo itong abusadong China na to. Akala nila sila na yung very powerful Kaya ganyan, namimihasa. Sa tingin nila sila yung powerful, pinakamalakas. Kaya nagagawa nila yung sige na lang, sugod ng sugod. Walang disiplina Akala nila sila na yung yung makakapagpabagsak. Which is, nagkakamali sila sa bagay na yan. So, yan lang ang aking masasabi. Na focus lang si dating President Marcos, si President Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang trabaho at opisina bilang isang pangulo ng ating bansa sa kasalukuyan. Huwag siyang magpaapekto sa mga negatibong mga binabato sa kanya. Baliwala lang yun. Focus ka lang, Mr. President. Ang advice ko rin sa mga magagaling dyan,
Sinasabihan pa siya na hindi ka concern sa bansa, sa mga mamamayan, sambayanan, bumaba ka na lang. Okay, may point din yun. Kung hindi mo gagawin yung katungkulan mo, kung hindi ka sincero. Pero kikita ko naman, sincero naman ang Pangulo. Kalimutan muna yung people sensitive kasi makitid yung yung pananaw yung mga iba dyan, na mga, lalo na yung nagsalita, nagmumura, akala mo siya yung magaling. Kung magaling siya, hindi siya malawak, hindi niya naiintindihan ko yung pakay na kasalukuyang administrasyon ni PBBM na we need to give opportunities, sabi niya, na magkaroon ng sariling property, yung mga mamumuhunan, mga magtatayo ng kanilang negosyo ng mga foreigners. Kasi mahirap kasi yun, nagrerenta ka na lang dyan, mahirap yun. Allow natin mga foreigner na may freedom sila na magkaroon ng karapatan naman na makabili ng pag-aani nila dyan kung saan itatayo nila ng kanilang mga facilities para sa pagnenegosyo. Kasi kung gano'n i-allowed mo, tingnan mo yung tingnan natin. Akalain nyo, sa sobrang politika, nakapokus lang kasi mga natin dyan mga tao dyan mga malalaking mga tao, mga naggagaling-galingan, mga politiko dyan kasi sa ating bansa hindi na nakawala sa pagiging ganid yung mga politiko dyan pagkatapos Piatal 6 si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., wala na naging mga ganid yung mga politiko dyan mga pansarili lang nila yung tinitingnan nila, hindi na yung kabutihan para sa taong bayan at sa ikalulugod, ikabubuti ng ating bansa. In agriculture, in health, especially economy. Dapat iyan ang focus ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM, particularly the President in himself. Hindi katulad yung mga predecessor niya. Walang nagawa. Kahit agriculture, hindi tinignan yung pagkain ng taong bayan. Infrastructure ang ginawa. Hindi naman tinignan mabuti. Pati kontrata, sobrang mataas ang interes. Wala. So, dapat ang ihalal natin yung mga may totoong puso na manilbihan sa sambayan ng Pilipino at sa ikakabuti ng ating bansa. Tignan nyo, ang Vietnam, communist yan, pero mataas sila sa GDP. Ilang years na yan, matagal na namamayagpag sila. Sa ekonomiya nila, mataas yung kanilang GDP. Ang GDP, basehan yan sa income ng bawat household sa isang bansa. Yun ang kanyang yearly income. Binabase. Okay? Ang Vietnam communist yan. Bakit angat siya sa sa ekonomiya? Sa Southeast Asia Corridor. Kahit sa Asia yata. Tapos Indonesia. Ano yan? Hindi komunista pero Muslim country yan. Angat siya. Sa ekonomiya. Economic status din. So, very progressive ang mga bansa na yan when it comes to the way they manage their government. Kahit sinong mga sumusunod na dyan, mga administrasyon, nagagampanan nila, napapanatili nila yung kanilang economic status na maganda. Ang ating bansa after Marcos Sr., wala. Maganda ang economic status ng Pilipinas
palalo kung mga leaders natin dyan, mga politiko natin dyan, hindi nakapokus sa pansarili nilang kapakanan, kundi kung nakapokus lang sila para sa kapakanan ng sambayanan at mismong bansa natin. Nakakaawang Pilipinas, tagal ng panahon. Muslim ang Indonesia, nakakaangat. Sila sa atin, when it comes to economic standing, ang Vietnam Communist, nakakaangat sila when it comes to economic standing. Ang Pilipinas, maganda ang oportunidad na mas maungusan niya mismo ng mas malayo pa. Sana ang Vietnam, Indonesia, Malaysia, o sino pa bang dyan, Thailand, ganyan. Dahil ang bentahe ng Pilipinas po, kung tutuusin, nakakaintindi po tayo ng English. Hindi rin po tayo natatalo o nahuhuli pagdating po sa karunungan, kaalaman, sa math, science, engineering, lahat-lahat na po. Kahit sa business. Kaya sana, itong si kasalukuyang administration, mismo ni PBBM, at saka si PBBM mismo, parang may bunga pa lalo yung kanyang mga nung bagong upo siyang pangulo. Marami siyang pinuntang mga bansa na naghikayat ng mga investors, foreign investors. Dapat he'll take the example of Indonesia, China, Vietnam, and Thailand. Kasi ang China ngayon, ito advantage po ng Pilipinas sana na palubog ang economic status ng China ngayon. Dahil naglilipana yung mga dating mga namumuhunan ng mga malalaking kumpanya sa China. Katulad ng Apple, mga American companies, umalis sila dyan. Pati ang mga business Chinese tycoon sa China, umalis dyan sa China kasi communist sila eh. Nasasagasaan sila ng kanilang communist government. Pagdating sa kanilang mga pagnenegosyo, katulad ni Jack Ma na lang. Hindi natin alam na nangyari kay Jack Ma. Bigla na lang siya nawala sa eksena. Nag-retire siya bilang chairman and CEO of Alibaba. Alibaba po yung parang counterpart ng Amazon naman dito sa US. So, take advantage sana ng Pilipinas yun. Si BBM dapat, kagaya ng panahon ni Marcos, hindi ako nagkakamali hindi ko pa hindi ko po nalilimutan, naalala ko panahon ni President Marcos Sr., nakita ko yung mga Nike, mga Puma, mga Adidas, saka mga iba pang mga sapatos dyan na kilala na brand sa buong mundo. Gawa dyan sa Pilipinas. Sabi doon, buklatin ko doon ng mga rubber shoes na yan. Made in the Philippines. Wow, nakakataba po ng puso. Proud na proud po ako noon kasi doon ginagawa yung mga mga sapatos na yan na pag-aari po ng mga ibang bansa na yan. Kapag Nike, US company po yan. Dyan ginagawa sa Pilipinas noong panahon ni Marcos Senior. So yan lang, dapat naman maging masinop, maging magka-interest pa lalo ng kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos ay kaya ating yung mga ganyang klase ng mga kampanya. Kung maaari sabi niya sa mga ipulong niya kanyang economic managers sa kanyang administration na para mahikayat ng mga foreign investors mamuhunan sa ating bansa pa, dumami sila dyan para magkaroon ng mga trabaho mga kababayan natin dyan. Para sa paraan na yan, maingat ang ekonomiya. Maungusan niya yung mga ibang mga kapitbahay niyang bansa dyan, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and Thailand. Kasi malaki ang oportunidad ng Pilipinas po. Kasi bilang bukod sa pagiging Kristiyano, sayo
bihasa tayo sa English. Hindi tayo yung pinakamarunong sa English, pero at least nakakaintindi po tayo, nakaka-relate po tayo, na isasabi po natin sa English yung sarili po natin. So, yan po lamang ang aking masabi. Sana nakapagbigay ako ng kahit kunting punto man lang sa bilang paglabas ko ng aking pananaw sa paglabas ni Digong, dating Pangulong Duterte, nung Sunday na yon sa rally doon sa Davao. Maraming salamat po sa inyong oras at pagpasensyaan na po ninyo ako sa mga, kung may mga pagkukulang man akong na hindi nasabi po, kayo na lang po sana magpupuno at you are free to give comments sa aking presentasyon ngayon. Again, thank you and have a great day. Mabuhay po ang Pilipinas.